Mayora Hani Lacuna, abay pikon na kay Yorme, umiiyak na po. Talaga nga namang napikon na po to si Hani Lacuna dito po kay Yorme. Alam naman po natin na maglalaban po sila sa pagka-mayor ngayong darating na halalan. At eto na nga po, etong video na nakuhanan siya. Napikon. Umiiyak po talaga. Kawawa naman po ito, kayo naman kasi. Hindi nyo kasi ma'am ginawa yung trabaho nyo ng maayos, ayan tuloy pinababalik si Yorme. Sa madaling salita, ang aga nyo pong nabulok. Di ba? Yun po ang talagang totoong nangyari. Ang aga nyo pong nabulok. At kawawa naman po kayo dahil sa ngayon pa lang, yung mga tao dyan, mantakin mo wala pa ho kayong 3 taon at sinisigaw na ng mga tao, bumalik na si Yorme. Kaya naman ikaw, eto, pikon talaga si Madam. Panoorin po natin itong balita na ito na magtatagpo at magkakalaban po si Mayora Lacuna at si Isko Moreno. Panoorin po natin ito. Pasok. Nakatakdang magtapatan sa pagka-alkalde sa Maynila sina incumbent Mayor Hani Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Hindi pa man naghahain ng kandidatura si Moreno. Nako. May mensahe na siya kay Lacuna. Nako, mainit na. Nasa balitang yan, si Marian Enriquez. Mainit na kagad ang julo ni Madam. Hindi, kasi mabira. Ikaw ba naman, ipahiya ka ng sarili mong mga constituent at isisigaw babalik na si Yorme. Talaga naman mapipikong ka, di ba? Talaga naman mapipikong talo ka dyan. Humantakin mo. Kahit anong hakot ninyo, yung mga tao talagang Yorme ang sigaw Sinalubong sa Manila City Hall ng mga taga-suporta sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Ang baduy pa nung sign nila, ganun, no? Para kayong mga siraulo niyan Hindi, pinaghalo-halo mo na di ba? Ano ito? Liberal, tae. Di ba? Ito, tae pa rin. Tanso. Tanso yan. Pinagdikit mo lang. Pinagsama mo. Di tanso ka talaga. Kawawa ka naman, Miss Lacuna, Ay, nakuha ni Lacuna. Kawawa. Yung mga nagbubulong-bulong sa'yo, mali-mali sinasabi, di ba? Umaga, nag-motorcade sina Lacuna at Servo papuntang satellite office ng COMELEC sa SM Manila para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Tumakbo ang dalawa sa Tignan mo, para kayo masiraulo sa ginagawa ninyo. Ano kayo? Santo ninyo, kakaganyan kayo. Pambira naman, Katawa ka talaga, Madam Hani Lacuna. Mga pinakikinggan mo dyan, mga jejemon ng partidong Asenso Manileño. Sa gitna naman ng pagtitipon, kasama ang mga taga-suporta, may sinigaw si Lacuna. Ano sinigaw? Pasaring sa makakalaban niyang dating katandem at dating Manila Mayor Kita nyo na. Kitang-kita nyo. Ngayon pa lang, hindi ba nagsisimula ang laban, lumabas na ang tunay na kulay ni Mayor Lacuna. Kasi, nung simula, nung nagtinipon-tipon ni Yorme yung mga tao niya, sinabi niya na kaagad doon sa meron yung barangay, I think it was a barangay pagtitipon ng mga barangay captain at kagawad. Sinabi niya, wag natin naaawayin o pagsasabihan ng hindi maganda ang Mayora Hani Lacuna dahil kaibigan po natin yan. Ganun yung kagad yung sinasabi. Pero si Lacuna, ang dami niya na sinabi kagad. Betrayed. This time, may iba na naman ang sigaw niya. Paatake. Alam mong pikon na Paatake lagi si Yorme, chillax lang. Okay lang tayo dyan. Moreno. Siya lang ang sumisigaw Pambirang buhay yan Yung mga tao hindi alam ang gagawin Kasi yung mga nasa stage, tingnan ninyo yung video. Mamaya papakita ko pa yan Tiyempo naman kanina, sinamahan ni Moreno ang re-electionist na si Manila 1st District Representative Ernix Junicio. Yan. Si Ernix Junicio yan nasa gitna, congressman yan. Yan lang ang kaisa-isang congressman na sumama sa team ni Yorme. Na lahat ng mga congressman dyan, yung mga bumabanat kay BP Sara Duterte, mga siraang ulo, na alam naman natin na kaya binabanatan dahil inutusan sila,
para may, alam mo na, may katsing, may perang katumbas na di umano ay para sa mga proyekto. O, di ba? O, may ganong kapalit di umano. Na para sa proyekto. Ngayon, itong kaisa-isang nanatili sa tabi ni Yorme. At talaga nga namang ngayon tatakbo uli for re-election itong si Junicio. Tama ba? Tama ba ang pangalan niya? Ito, sandali. Ano ba ang pangalan? Paghahain ng COC sa COMELEC NC. Tempo naman kanina, sinamahan ni Moreno si Ernix Junicio, the electionist na si Manila 1st District Representative Ernix Junicio sa paghahain ng COC sa COMELEC NCR office sa San Juan. Kaya talaga maganda yung ito naman yung sign nito. Si Ryan, sign na mga shoot sa tae, di ba? Pero ang sign po ni Yorme ganun pa rin. God first, di ba? Ang ganda Natuloy. Maikli lang ang sagot niya sa naging sigaw ni Lacuna. Peace be with you. Peace be with you. Ang ganda ng sagot ni Lacuna. Peace be with you. Okay? Peace be with you. Si Lacuna naman, pikon na pikon. Kaya, nako, grabe ho. Tuloy. Ako na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sa huling araw ng COC filing sa October 8, nakatakdang maghain ng kandidatura si Moreno. Ang posibleng maging running mate niya ay ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepeñas. Ayan, dyan muna tayo. Dito muna tayo kay issue dito kay Yorme at dito kay Hani Lacuna. Papakita po natin yung video para mas makita ninyo kung ano ba yung rally ni Mayora. Okay, papakita ko sa inyo Kasi dito makikita mo, siya lang ang maingay. Siya lang yung parang palingkera. Tingnan natin. Ayan. Siya lang sumisigaw. Yung mga iba niyang kasama nakikisigaw na lang. Pero kung papansin niyo yung kuha, more on do sa stage, di ba? Yung angle na sa stage. Kasi wala naman tao. Puro hatak nila yan. Puro hakot lang. Puro hakot lang nandyan nasa kaliwa. Pero doon sa kanan, yun yung mga nasa stage. Yun yung mga ano lang nila. Kita nyo yung angle ng camera? Kung mabibilugan ko lang sana di ba? Kitang-kita nyo, walang katao-tao. Sige, pilitin mo. Tapos na, pagod na kayo, di ba? Pagod na kagad kayo. Ganun yung kay Lacuna. Kita nyo, puro hakot lang, mas marami talaga dito sa stage, di ba? Okay, napapakita naman natin, kung paano napikon si Mayora. Eto tingnan ninyo, lumabas yung magiging palingkera niya Noong una niya kasi medyo ka-respeto. Ngayon lumabas na po yung kanyang pagiging kulit nitong tawag. Lumabas na po yung kanyang pagiging palingkera po. Eto, panoorin. Huwag kayong bumalik! Ayan na. Tapos biglang bawi, di ba? Biglang, napahiya ako dun Huwag ka lang bumalik! Huwag ka lang bumalik! Tingnan nyo. Huwag ka lang bumalik! Pikon na pikon si ate. Huwag ka lang bumalik! Grabe yung pagkapikon ni ate. Ay nako, grabe ka naman ate. Kaya na mahirap sa atin pagka talaga nga namang wala tayong may pagmalaki na nagawang maganda dun sa ating lugar. Dadaanin na lahat sisigawan, di ba? Totoo. Baka sandali nga, kulit ito Ang kulit wait lang. Ang kulit nito, patayan ko ng sandali Ang kulit. Wait lang po wait lang mga kababayan, pasensya na. Ang kulit-kulit nitong tumatawag nito Pag binabaan ka na, ibig sabihin binabaan ka na. Okay? Pag binabaan ka na nun Huwag na matigas ang ulo.
Sige, sigawan kita ng wag ka nang bumalik. Wag ka nang tumawag. Itatalay natin, ha? Papakita ko naman sa inyo. Baka sabihin naman ninyo, ikaw, pinapakita mo lang banat ba yung video ni Mayora? Paano naman yung video ni Yorme? Ito. Video ni Yorme. Ito, ha? Organic na organic, hindi tinipon. Diba? Ito yung paglilibot lang niya. Hindi po siya nagtawag, nagtipo ng mga taga-sigaw at ang sumisigaw dito taong bayan. Organic ika nga. Kita nyo naman, di ba? Taong bayan ang nagsasalita. Kaya sa pag-ikot niya yan, ha? Lahat ng mga tao yan ang sigaw, bumalik ka na. Di ba? Ito pa. Baka sabihin nyo, isa lang yan. Marami yan. Kung saan ibang lugar pumupunta si Yorme dyan, ha? Yan din pala yan. Sorry. Tama. Yun na yung kasunod. So, ayan po yung buong video na kung saan talagang mga sigawan ng mga taga Maynila ay bumalik ka na. Diba? Bumalik ka na. Hindi katulad kay... pakita naman natin yung kay Mayora uli. Comparison lang natin kay Mayora. Siya lang mag-isang sumisigaw po. Diba? Dito kay Yorme. Taong bayan na sumisigaw ng bumalik ka na. Siya lang mag-isa. Di ba? Kaya tuloy na pikon si Madam. Sabi niya, pambira naman kayo. Napaus na ako dito. Wala man lang sumisigaw kasama ko. Huwag kayong bumalik! Pikon na pikon si Madam. Di ba? Kawawa naman si Madam. Ako naaawa na ako sa nangyayari dito kay Mayora Lacuna. Talagang olats na eh. Diba? Kitang-kita nyo naman kung paano siya ipagtabuyan na ng mga taga Maynila. Bakit to kanyo sinabing ipagtabuyan? Pinagtatabuyan na siya ng Maynila. Bakit? Ang sigaw ng taong bayan yung bumalik ka na, mantakin mo. Ito lang mga kababayan. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang, wari sa bahay nyo, ha? Kunwari pa, ito issue ng bahay, di ba? Sa bahay. Sa bahay mo, ha? Nandun yung girlfriend mo kasama mo, yung kasalukuyang girlfriend mo. Tapos biglang yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, biglang nakita yung ex mo. Tapos ang sigaw nila, bumalik ka na. Bumalik ka na. Di ba? Halimbawa, nakita nila yung ex mo. Kasi sigaw nila, bumalik ka na. Ano mararamdaman nung present girlfriend? Pinagtatabu yan. Ganyan nung nangyari dito kay Hani Lacuna. Pinagtatabu yan na siya ng mga taga Maynila. Di ba? Kahiya-hiya nga naman. Kahiya-hiya nga naman na nangyayari dito sa Mayora na ito. Wala pang, hindi pa tapos ang kanyang termino. Pinaalis na siya. Pinalalayas na siya. Diba? Sino lang ang nagtataboy kay Yorme? Si Lacuna lang. Mag-isa siya. Nagsisisigaw doon. Wag kaya mabaya! Gumaganong-ganon. Kawawa naman to si Madam Lacuna. Ay nako. Pero alam nyo, buti na lang din. Mabait si Yorme. Buti na lang din. Si Yorme, hindi niya pinagtatawanan. Yung mga taga Maynila, pinagtatawanan si Mayor Lacuna. Pero si Yorme, nung tinanong siya, simple lang ang sagot niya. Ito. Panoorin natin, ha? Mayor Hani Lacuna, rider daw po kayo. For the meantime, we're very happy and proud
of Congressman Ernix Junicio representing District 1, particularly Tondo, in Congress. And we will continue. Ayan, pwede siyang sumagot dyan pero hindi niya sinagot. Bakit? Kasi oras ni nung sinamahan niya si Junicio na bilang tumatakbo bilang re-electionist ng congressman, 'di ba? So yun, sabi niya, yun muna pag-usapan natin. Ang kulit ng media. We support him in our own little way with Miss Chichi Atienza and the entire group. Sorry, sabi ni Mayor Hani Lacuna, wala na raw pong magbabalik sa Manila. What can you say about that? Peace be with you. Kita niyo yung sagot? Peace be with you. Diba? Pambihirang Peace be with you. Malaman yun. Ano ibig sabihin nun? Sino ba mga sinasabihan ng peace be with you? Diba? Yung mga napayapa na. Hindi. Joke lang po, ha? Hindi, alam mo ibig sabihin niya, malalim po ibig sabihin niya, peace be with you, ha? Hindi ako nakikipag-away. Ito'y para lamang sa taong bayan. Taong bayan lang pinag-uusapan natin dito. Sabi nga niya sa interview, isa sa mga interview niya, nagtatapos ang pakikipagkaibigan pag ang usapin na ay ang bayan. Pag ang usapan na yung taong bayan, nagtatapos dito ang ating pakikipagkaibigan. Pero it doesn't mean magkaaway tayo. 'Di ba? Kaya nga peace be with you. Hindi tayo magkaaway. Nagkataon lang, ito ang panawagan ng mga taga Maynila, bumalik si Yorme. Ang problema kasi sa iyo, Mayor Lacuna, ginagawa mong labanan ni Yorme at na sarili mo. Hindi ho, ang pinaglalaban ho dito ni Yorme ay yung taong bayan na nakaligtaan, naiwanan, hindi na serbisyuhan nung panahon mo. Yun ang usapan dito, taong bayan, 'di ba? Ikaw kasi, madam, kasalanan mo naman 'yan. Hindi naman kasalanan ni Yorme yan. Ano message to Mayor Hani po, Lacuna? Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, but are you in good terms with her? Oh yes, okay naman. Alam mo, siyempre naman ako, kami sa grupo namin, ipepresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly sa Tondo, now, with all, again, if I may repeat it, we're really proud of Ernix. Ernix. So binalik na naman niya. Dito mo talaga ma-appreciate yung tao, di ba? Bakit? Ibinalik niya, sandali. Let's not talk about myself. Let's talk about kaya ako naandi dito. Sino yun? Sinamahan ko si Ernix Junicio. Wag ako ang pag-usapan natin, di ba? Ang pag-usapan natin, itong kasama ko. Siya yung dahilan kung bakit ako naandi dito. Hindi ho yung kung sino-sino pinag-uusapan natin dito. Di ba? Yan ang kinagandahan kay Yorme. Used to be my counselor, then yung father niya nakasama ko, then siya nung binigyan namin ng pagkakataon na ikaw naman ang mag-congress para naman mabago naman yung image ng Tondo na mayroong mga magagaling na congressman na nire-represent ang Tondo. And it did happen. Salamat sa mga kababayan namin sa Tondo na bigyan ng chance si Ernix Junicio. Alam mo, itong isang bagay na kinagusto ko dito kay Yorme. Lumabas yung, alam mo yun, yung isa nagwawarla, nagsisisigaw. Etong mama na si Yorme, ang kanya usapin, sandali, this is not about me. This is not about Mayora Lacuna. This is about Junicio, yung sinamahan ko ngayon. Dito lumabas yung pagiging, alam mo yun, mas karespeto kesa kay Lacuna. Yeah. Na sa murang edad, siyang pinakabata naming naging congressman. And now, through the years... Kaya nakakatuwa din ito si Ernix. Sana tuloy-tuloy ang iyong pagsisilbi sa bayan at susuportahan ka ng mga taga Maynila, sigurado ako. Kami mga vloggers na sumusuporta kay Yorme, susuportahan ka namin dahil nakikita natin ngayon na ikaw ay nagsisilbi sa ating bayan. At sana ay huwag kang pumasok sa politika. Ano ibig sabihin ko nun? Yung politika ng Kamara. Kasi ngayon, ang politika ng Kamara,
ipitin si BP Sara Duterte at may budget kayo. Yun ang politika ng Kamara ngayon eh. Hanapan nyo ng butas si BP Sara Duterte para ma-impeach. Sisiguraduhin naming may budget kayo sa hari ng pondo. Ganun eh. Ganun ang politika ng Kamara ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy mo lang yan, Sir Congressman Ernix Junicio, na huwag ka mamumulitika. Taong bayan ng ang iyong unahin, yung iyong constituent. Kaya nga nakakatuwa dahil sa dami nakita nyo naman, 3 congressman yung nagsisisigaw dyan. Si Abante, sino pa yung isa, yung kung ano sinabi, nakalimutan ko na, hindi naman kilala yun, huwag din natin banggitin. At saka yung si Chihuahua, di ba? 3 namumulitika. Instead na pinagsisilbihan yung distritong kanilang nire-representa. Diba? Dapat kasi ganun eh. You are a representative of your district. Kaya ka nga representante ng iyong distrito, ang concern mo yung distrito mo. Hindi ang concern mo tanggalin si BP Sara Duterte. May mga tarantado pala itong mga congressman na ito eh. Diba? Ang motibo nila, tanggalin si BP Sara Duterte, i-impeach si BP Sara Duterte. Ano na yung talagang tunay na mandato nila? Ang mandato nila ay pagsilbihan yung kanilang distrito. Buti itong si Sir Ernix, talagang nagsisilbi sa kanyang distrito. Diba? Kaya hindi mo nakikita yan na nagbibida-bida sa kamera eh. Tuloy. For the past 3 years, especially itong mga nagdaang taon, napakabilis kumilos ni Ernix. So now, I'm happy being partnered with Congressman Ernix para naman sa mga kababayan namin sa Tondo. Sir, confident kayo na you will be back? I'll see you soon. Ang ganda ng dito di ba? Ang tanong confidence kayo na makakabalik kayo sa Maynila? Sandali! Paulit-ulit naman si Ernix ang pinag-uusapan natin dito. Ako na naman eh. Basta I'll see you soon. Ayun, yun palakpakan. Yan ang di ba? Yung ngiti lang niya yan eh. Siguradong pikon na si... Ay, ikaw naman kasi, Yorme, masyado mo namang nginitian eh. Masyado mong ginalingan eh. Basta I'll see you soon. I want this moment dedicated, Chichi and I showing up here to show our full support for Ernix Junicio. Yun ang purpose. We are here to support Ernix Junicio. Hindi ko ano yung mga tanong nyo. May matindi pang tanong dyan mamaya. As re-electionist for Congress in District 1. Sir, sorry just a question kasi medyo curious yung mix-up sa Action Democratic. You have Mocha Uson and then on the other side... Nagsumpa na si Councilor Mocha Uson sa Action Democratic. Ayan, di ba? Tanong na naman dito. Di ba si Mocha Uson tapos biglang may kabig ng tanong eh. Yung medyo interesting yung makeup. Dating magkakaaway si Senator Trillanes. Alam mo, biglang kay Trillanes eh. Porket kasi, una-una, even if they have the same party, okay? I mean, partido na etong aksyon, hindi naman po sila magkasama. Si Trillanes nangangarap sa Caloocan, di ba? At mamaya, sa susunod kong video, pag-usapan naman natin si Trillanes. Pero again, di ba? Ang issue dito, yung si Junicio. Ito ang sagot ni Yorme tungkol dyan. Pagod na ang tao sa mga away-away. Nakita nyo naman na even na Senator Trillanes, nagsama-sama namin yung mga magkakagalit. Ayaw nyo ba yun? Na magkaroon ng kapanatagan ang taong bayan at saka makapamili na lang talaga. Hayaan ko ang taong bayan na makapamili sila. But I'm really happy kami ang napupuntahan ng mga taong gusto ng kapanatagan sa buhay. But for the meantime, ang importante ngayon, yung katatayuan ng tao sa hirap ng buhay na kinakaharap ng mamamayan. Partikular, lalo na sa lungsod ng Maynila, in our case. But for the meantime... Kasi yung tanong naman di ba? Yan po ang importante dito
Ang issue kasi dito, mga kababayan, there is time for everything. There is time for politics and there is time for serving the people. This time, paulit-ulit ko nga po sinasabi sa inyo si Mocha po, nag-aral po yan sa UST. Mahigit 4 na taon kasi 4 years yung course niya, yung medtech. Graduate siya ng medtech na UST. Tapos nag 2 years siyang College of Medicine UST rin. Sa katunayan, magkakilala kami ni Mocha noon as nung kabataan pa namin, UST siya, UP ako, Diliman. Nagkakilala kami niyan through organization Organization ng mga youth group. Taga-UST siya. Kaya naalam ko pa kung saan nakatira yan dyan. Hinakatid ko pa siya dyan sa bahay niya dyan sa malapit sa UST. Ngayon, dyan din po siya nakatira. Naman sa may SM Lazaro, malapit. Kaya nga sa district, talagang dyan na po lumaki si Mocha. Taga Pangasinan po siya, pero dyan na ho talaga namulat lahat. Lahat mula nung siya po ay nag-aral hanggang ngayon dyan ho siya nakatira. Kaya nga alam niya yung naalala ko, kinikwento niya yung mga baha dyan, 'di ba? Pagka kasi may sariling, mayaman ng UST. May sariling swimming pool diyan sa labas pagka. Matindi yan. Kaya alam niya ho yung mga nangyayari diyan, yung kahirapan ng mga kababayan natin diyan sa Maynila at maging yung mga from low class to middle class. So, hindi low class ang tawag doon. Lower, basta, yun. Sa C&D, alam niya ho yun. Yung middle class, alam niya ho yung mga pinagdadaanan dyan. At kahit ho yung mga iba pa po hong class dyan sa District 3, kabisado po ni Madam Mocha yun. Kaya nga, siya sumali dyan. Kasi, isang napag-usapan namin, talagang bumalik ang Maynila, nababoy ang Maynila. Nawala yung supposedly ningning na ginawa ni Yorme. Kaya nga niya sinuportahan si Yorme noong panahon ng 2022 presidential. Kasi nakita niya yung ginawa ni Yorme. Ang tagal na po ang dami nang nadaan ng mayor ni Mocha diyan sa Maynila. Talagang nagulat siya at nagalingan siya kay Yorme. 3 years. 3 years lang nagawa ni Yorme. Kaya nga, she decided to campaign for Yorme noong 2022 election. Hindi pinalad si Yorme. At sabi niya nga the time of Hani Lacuna, talagang wala. Hindi maganda ang pamamalakad ni Hani Lacuna. Bumalik, dumilim uli ang Maynila, dumumi uli ang Maynila, bumalik sa dati. Kaya nga ngayon, sinabi niya talaga kay Yorme na, Yorme, taga Maynila ako, bumalik ka naman na. Yun ang talagang yun ang unang usapan namin Nung bumalik ka naman na Yorme. Taga Maynila ako sige. Tulungan mo ko. Magtulungan tayo na ayusin natin ang Maynila. Kaya nga po, sumama si Mocha na bilang konsihal ng Maynila. Kasi tandaan natin, paulit-ulit yung sinasabi, mahihirapan ng mayor pag ang mga councilor ay hindi niya kasama, hindi niya pareho ng takbo ng isip. Mahihirapan po. Bakit? Kukontrain lang ng councilor yun So lahat ng mga ordinansa, kukontrahin lang yung gustong ipatupad. Kasi tandaan ninyo, a mayor is an executive They execute, 'di ba, yung laws ng Pilipinas. At the same time, ina-execute din yan yung laws na ginawa ng mga councilors, yung ordinance. Paano kung yung councilor mo walang inisip, kung hindi mamuliti ka, kontrahin ka ng kontrahin? Yari ka. Kaya kailangan talaga ni Yorme, para maayos muli ang Maynila, aside from yung mga congressman niya, importante rin po ang mga councilor. Kaya lahat po ng nasa team ni Yorme na councilor, yun ang iboto natin. Lahat po. From District 1, 2, 3 hanggang, di ko alam hanggang ilang district ang Maynila. Pero gayon pa man, lahat po ng distrito na ka-team ni Yorme na councilor, yan ang dapat nating iboto. Kung gusto natin ibalik ang bilis kilos ng pamamahala sa Maynila.
Again, kung gusto natin ibalik yun, kailangan ni Yorme ng mga councilor na tutulong sa kanya. So yun po, sana po mga kababayan, ha? Yan po ang ating samahan sa mga taga Maynila. Binabati ko po pala ang mga taga District 3, ha? Maraming nagsasabi daw kay Mocha na nanonood daw po sila sa Banateros. Magandang gabi po. Ano po yan? Sasama po kami. Darating po ang panahon na sasama po kaming mga ngampanya dyan na Banateros sa district ni Mocha particular. At kung kakailanganin po din ni Yorme, sasama din po kami. Kasi naniniwala talaga kami kay Yorme. Nakita nyo naman kung yung bilis ng kilos ni Yorme, 3 taon na ayos niya yung Maynila na ilang dekadang pinabayaan ng mga matitikas na mayor ng Maynila. Kay Yorme na ayos niya. Alam nyo kung bakit? Kasi si Yorme talagang laking Maynila. Alam niya ang pasikot-sikot na Maynila. Kasi laking Gedli yan eh. So alam niya, kabisado niyang galawon sa Maynila. Kaya, samahan natin si Yorme. Okay? O, yun po muna. Maraming salamat po. The next performance will start momentarily.